umaga nga pala mga idol, mga silent viewers, mga FB, taga-subaybay ko. Alam nyo guys, sa gira ngayon guys, maraming maapektuhan na mga produkto at mga bilihin natin na tataas talaga. Biruin mo guys, isang saglit lang ang taas-taas na ng gasolina kaagad. Hindi na natin alam ano unahin natin pagbili kung wala talaga tayong kakayanan na bumili. Alam nyo guys, sa kahirapan ngayon at biglang tumaas yung gasolina. Sabayan pa nitong bigas guys. Ano ba naman nangyari sa buhay natin nito guys? Talagang napakahirap guys. Biruin mo, mag-alaga ka ng baboy. Siyempre yung mga sasakyan at pumapalaot, kukuha ng mga feeds, kukuha ng darak. Paano na yung mga maliliit na mga nagbabakyard na mga farmers? Apektado kami ng unang-una. Sa bigas, ganun din. Pag kinuha yung bigas, lalo pang tataas ng tataas. Papaano na ngayon ang buhay natin nito guys? Mabuti na lang nga guys, marami akong saging na alternatibong pagkain ng aking baboy. Papaano na guys kung wala akong mga saging na mga tanim? Di kawawa naman guys yung aking mga baboy, yung aking mga hayop guys. Ano nang ipapakain ko sa kanila? Hindi ko na makakayanan yung feeds. Ilan yung aking inahin guys, kukunti lang. Pero sa ngayon palang hirap talaga guys pagka ang mga produkto natin ay biglang tumaas. Lalong lalo na guys yung natin pangtawid lagi ng pang araw-araw na gasolina. At pangtawid natin ng araw-araw na bigas guys. Ano na lang kaya ang kakainin natin nito? Biglang tumaas ngayon guys ang sipa ng gasolina. Kaya hindi na natin alam guys sa mga magsasaka paano na tayo nito magpatabas. Hanggang kailan itong mga kaguluhan sa ibang bansa, imbes maganda-ganda na sana na yung natin, yung gasolina, medyo bumaba na yung mga nakaraan para tayo makaarangkada naman, pero hindi talaga natin sukat akalain na ganito naman ang nangyayari. Kaya Diyos ko, ano na ang gagawin natin sa buhay natin nito? Ano na lang ang kakainin natin? Sibuyas na lang at saka kamatis, kasi yun na lang ang mura ngayon guys, mura. Yun na lang talaga ang mura na bilihin. Pero sa sa mga pagkain at gumagastos ng mga gasolina guys, talagang napakahirap. Lalo na kami mga maliliit lang na mga magsasaka. Paano kami makausad kaagad na gasolina rin ang aming kailangan? Paano kami makapagpatabas sa aming mga pananim? Paano kami makapagpatubig? Paano kami makapagpakain ng aming mga baboy? Kung ang mga bilihin na sinasakay sa mga sasakyan na malalaki ay gasolina ang kailangan, kawawa naman guys ang mga maliliit na mga mamamayan. Paano na ang buhay natin nito ngayon? Biruin mo guys, siguro kung wala lang ako talagang mga tanim-tanim na mga lagutmon dito sa aking farm guys, kawawa ang aking mga kahayupan. Kasi hindi ko na kayanin yung pagkain guys ng baboy na aking inaalagaan ngayon. Siguro biglang taas yung darak ngayon guys is dati 16 kilos, 16 ang isang kilo. Ngayon guys, alam nyo kung magkano ang isang kilo ng darak guys? 26. Tapos yung feeds hindi ko alam kasi kakaubos lang ng feeds ko ngayong araw na ito, kaya hindi ko alam kung magkano na. Siyempre yung biyahe, kukuha ng pagkain na feeds, ikakarga, siyempre gasolina din yun ang gagamitin. Tapos yung mga ibang mga produkto guys, hindi na natin talaga sustentuhan yung ating sarili kung maliit lang tayo na mga mga backyard farmings, mga magtatanim, mag-uuma. Nako, napakahirap guys talaga ang buhay ngayon. Kaya doble kayod, lalo na ngayon tag-init. Wala na kaming mapupuntahan, pati wala kaming mga tanim, wala kaming maaasahan. Kaya ito lang guys ang masasabi ko. Talagang magsipag at magsipag tayo. Hindi katulad yung mga nagmamarites lang dyan. Marites lang ang aga-aga, marites na. Anong mangyayari sa buhay nila? Nakatawa pa rin sila. Pero kami nitong mga matanda na, takot kaming magutom. Oh, grabe, unfair talaga rin itong unfair itong buhay natin. Kaya dito na lang talaga guys. Maraming salamat. Bye!